Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. 1.9 million na bag ni Kimbo binili galing sa kaban ng bayan. Samantalang ang Office of the Vice President Budget binabaliwa na lang, kaya merong naging usap-usapan na ang Kamara o ang House of Representatives ipapasara na lamang dahil nga sa mga ganitong pangyayari na nangyayari sa ating mababang korte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong mga kongresistang tiwali at mga buwayas at sakim sa pera at kapangyarihan ay mga talagang mga tarantado nga at talagang hindi nag-iisip. Dito nga natin makikita na itong si Kimbo na ito na dati lamang na nagtatricycle ay ngayon ay living the life na at meron pang pang-artistang van at higit sa lahat meron pang relong nagkakahalagang milyon-milyon. Ngunit nasa kasamaang palad ang mga bagay na ito ay nabili galing sa kaban ng bayan na dapat gagamitin para sa ikalalago at itutulong sa mga mamamayan. Well, dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga kapag ikaw ay naging kongreso dito sa Pilipinas na ito or sa bansa natin, ay talagang ang lahat ng pera ay sa'yo. Sabihin na nating 80% sa'yo at 20% sa ekonomiya ng bansa or sa inyong syudad. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nasobrahan nga talaga itong House of Representatives at punong-puno nga talaga ng mga buwaya. Sa sobrang dami na ito at mahigit kalahati ata or mas higit pa sa kalahati ang mga tarantado or mga namumuno dito sa House of Representatives na ito. Para sa kabuang detalye, panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Si VP Sara, tiklop. Anong nagawa nitong si Paduano? Yan si Atras Abante, tiklop. Oh, na-contempt niyo yung Ali? Hindi, takot. Kakabwisit. Malinaw ho kasi yan. Sige nga, sige nga. Sino pa ang magkakaganang pumunta dyan sa mga hearing na yan? Alam niyo, biglang bumaba ang level ng mga hearing ngayon dyan sa Senado at House of Representatives. Yung tipong, uy, manood tayo ng hearing. Grabe, ang dami nating matututunan dyan sa mga dyan sa mga pinag-uusapan na. Wala na hong ganon. Hindi kagaya nung panahon ni Tatay Digong, nakaabang ang mga tao sa hearing dahil may mga bagong impormasyon at yung mga babalangkasin nilang batas, yung mga magiging benepisyo sa taong bayan sa mga pinag-uusapan nila dyan sa House of Representatives o Senado nung panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon wala na hong ganang manood ang sambayan ng Pilipino. Paano? Pagka sinaguto sila ng resource person na taliwas doon sa gustong takbuhan nila ng hearing, nag-aalborotang mga walang yang congressman na to. Di mo ba kayo nahihiya sa bayan ng Pilipino? Hindi, yung tipong ginawa na lang nilang ginawa nila na lang nilang laro yung pagpapakontempt. Anak ng tokwa, hindi lang nakasagot ng maayos, contempt kagad. Huwag kong ganon. O pinapanood ko kayo ng mga kabataan, baka akala nila every time na merong merong wala ng karapatan pagka pinatawag ka dyan sa House of Representatives. Pagka hearing, tinawag ka bilang maging resource person. Kasi meron kang nalalaman na gusto nitong mga congressman na ibahagi mo sa kanila. Ngayon, hindi ho ganun ang mangyayari. Ang dating ng pagdinig, para hong korte. Tatanungin ka nila, hindi naman nagtapos ng abuga siya. Akala mo mga abogadong mahuhusay. I-share niyo ho yung video para maraming mamulat sa ating mga kababayan kung paano tayo inuugag ng mga congressman ng tokwa. Malinaw ho yan. Malinaw ho talaga yan. Pinatawag nyo dyan, hindi nyo lang nagustuhan ng sagot, iko-contempt nyo. Tama nga yung sinabi ni Spock Sari.
Anong sabi ni Spoksari? Panoorin niyo ho yung ating huling video. Isang like at isang subscribe lang ho. Ano ba yan? Kakaumpisa pa lang ng video natin. Ito naman kasing si Luwalhati. Itong si Karapali Luwalhati. Ito ang pangalan niyan, Joseph Stephen Paduano. Ikaw naman, Stephen, huwag kang ganyan. Kung sobrang may edad na kayo at hindi nyo na kayang tumanggap ng mga sagot ng mga resource person, huwag na ho kayong dumalo sa mga hearing. Kinakawawa nyo yung mga resource person. Isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. Meron pa tayong Kimbo. Ano ba yan? Magre-react pa tayo dyan sa napakamahal na bag ni Kimbo. Grabe ka naman, madam, ha? Muntik na nahulog sa upuan ko nung nakita ko yung presyo ng bag mo na bit kahapon. Isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community na laging nababanas sa mga nangyayari, i-click nyo lang ho yung join button para pagka meron ho tayong bagong upload, kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga, bago tayo pumunta kay Karapali Luwalhati, also known as Kareps Menopausal Paduano. Walang kasuhan ha, Paduano ha. Isa ka pa eh. Isa ka pa. Profession, politician. Hanapin nyo sa Wikipedia. Profession, politician. Dire-diretso lang yung pagpapakontempt, ha? Pag bumaliktad na, pag nagbago na ang tawag dito, alon ng tubig, maghanda-handa kayo. Kayong mga bibo. Ay, naku po. Ang saya. Kaya naman pagsabayin nyo ni VP Sara. Imbestigahan yung mga bumalahura sa kanya sabay pag-asenso ng Pilipinas. Kaya niyang gawin yun. Multitasker siya. Kaya, okay lang yan. Huwag kayong mag-alala. Kaya yan ni VP Sara. Di ko tayo nababahala dyan. Kaya ni VP Sara na ayusin ang mga sinira ni Marcos Jr., yung mga infrastruktura na hindi natuloy dahil sa naumpisahan ni Digong. Kaya ho niyang i-restart. Kaya niyang ayusin yung mga binalahura ng administrasyon na to. Kasabay ng pagpaparusa dito sa mga walang yang to. Kaya yan ni VP Sara. Ito, ang tanong. Ang tanong, ma'am, ano pangalan to? Stella Kimbo. Ikaw, madam, grabe ho kayo. Bag pa lang ho nitong si Stella Kimbo, nagkakahalaga na ho ng ilang zero ba? Ilang ano ba to? 1, 2, sabayan nyo ako sa pagbilang kasi mahina ho tayo sa numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang sa 2 milyon, bag mo lang, madam. Opo, siyempre, hindi naman ho tayo pwedeng, baka sabihin ni Kimbo, ay hindi totoo yan si PH Update, fake news yan. Siyempre, hanapin ho natin yan kung totoo nga yung bag niya na yan, nagkakahalaga ng 34 milyon. Nakahanap po tayo, medyo nakasale siya, mura. Mura nating nakita. Ito mga kababayan, ano bang brand ng bag na to ni ano? Hindi wala tayong maalam sa bag-bag na yan eh. Ito ho, parehas ho ba? Irampa mo madam. Irampa mo madam. Yan ang nga ba sinasabi ko. Ang tanong, magkano ho yung bag na yan? Ano ba tatak niyan? Hermes, 30mm, Birkin, Cassis, Togo, Leather, GHW. Magkano siya? Ito ho. Naku po, yan ang nga ba sinasabi natin? Website ho yan, punta ho kayo sa Postmark. Nandyan ho yung bag na yan. Ay, hindi nakita. Yan ho, naka-sale, $33,000 na lang. Taknan to ako, habang ang mga Pilipino, naghihirap, walang makain, napakamahal ng bilihin. Itong congressman nyo na si Stella Kimbo, yung mga constituent niya, yung mga nagugutom na nasa laylayan, ang congressman nyo ho, ang bag niya ay $33,000. Magkano ho ba yung $33,000 na yan? Teka lang mga kababayan, kapit lang ho tayo, $33,000, 1,843,971 pesos. 71 pesos. Ano to ko Congressman, magkano ba sahod ng congressman? Ang tanong. Congressman
salary in the Philippines. Eto mga kababayan, sa mga nagtatanong magkano ho ba ang sweldo nitong mga congressman na 'to, senador, presidente at vice presidente. Base ho dito sa website ng GMA News, eto ho. Sa mga nagtatanong bakit kayang bumili nitong si Stella Kimbo ng bag na nagkakahalaga ng kulang-kulang 2 milyon. Eto ho, ang sweldo nitong si Stella Kimbo. If you're wondering how much government officials such as Senator, Representative, Vice President, and President earn in month once elected in the Philippines. Here are the figure. For Senator and Representative, the salary range from 273,273 to 312,902. But if they are get appointed to a higher position such as Senate President and House Speaker, their income will vary from 325,807 to 374,678. For Vice President, yung Vice President ho, parang kasweldo lang ho niya itong si Senate President at si House of Representatives. Grabe naman ho, madam. Ilang buwan nyo ho bang pinag-ipunan niyang bag na yan sa sweldo nyo dyan sa House of Representatives? Grabe naman itong si Madam Stella Kimbo. Kaya ho kayo nababatikos ngayong mga panahon na to. Kaya ho, pati itong si Sir Jason sumama na ho sa eksena. Itong si Sir J, pagka pinost siya, automatic, kino-content natin eh. Idolo natin, syempre, ganun ho talaga. Ito, ang mga aura, ha? Mahilig ho kasing umaura si Stella Kimbo. Isa ho sa mga trabaho niya dyan sa House of Representatives, magpakikay at magsuot ng mga mamahaling damit. Ayan ho, ito. Ayan ho yung mga damit niya. Ang damit ho niya, Chanel, Govard, Dior, Hermes. Ganyan ho katindi ang congressman na yan. Partida ang sahod lang ho niyan, nasa 200,000 kada buwan. Pero hindi bale, mataas pa rin ho yun mga ang kalidad na natatanggap nating trabaho dito sa mga tambaluslos na to, hindi ho sapat doon sa ibinabayad natin dito sa mga walang iyang congressman na to. Habang ang sambayan ng Pilipino ay naghihirap at hindi na halos makabili ng mga basic needs nila, ang mga bag ho, damit at kung ano-ano pang kolorete sa pangangatawan nitong mga congressman na to, baka life-changing money na yan para sa marami sa mga Pilipino, di ba? Yung iba ha, mga kababayan, bigyan nyo lang ho ng 500,000 piso, mababago na ang buhay ng mga yan. Negosyo kagad ang iisipin ng mga yan. Diba? Ganyan ho eh. Pero itong mga to, yung bit ho nila sa kanilang mga kamay, yun na ho yung buhay ng marami sa ilang mga Pilipino na kaya nang mabago, no? Pati yung mga susunod na henerasyon dahil yung mga gagawin nilang negosyo at iba pa, di ba? Ganyan nung katindi itong mga congressman na to. Ang tanong ho natin, ang pag-uusapan ho natin sa comment section, sapat ho ba ang binibigay na trabaho nitong mga congressman na to base sa binabayad ng sambayan ng Pilipino dito sa mga multi-millionaire? Hindi naman ho kayo gagastos ng kulang-kulang sa 2 milyon para sa bag kung hindi kayo milyonaryo. Baka hindi lang milyonaryo yan eh. Sabihin na ba natin yung word? Baka bilyonaryo yan. Grabe naman. Okay, dumako na ho tayo dito sa sa mga achievement nitong si Marcos Jr. Yan. Ano ba ang mga achievement nitong administrasyon na to maliban ho dyan sa Quad Committee, dyan sa mga ginagawa nila dyan sa House of Representatives, yung pagtatapya sa budget nitong si VP Sara, dyan sa pagbanat dito sa mga Duterte. Una, arrested Kibuloy. Captured Go. Closed down SMNI. Brought back Pulburon. Brought back corruption 10 times fold. Brought back criminality. Embrace Pinklawan. Fred De Lima. Acquitted. Backstab Duterte. Tadeco. Palakpak. Sakit sa heading nitong administrasyon na to. Ito na mga kababayan.
Panoorin na ho natin itong si Karapali Luwalhati Paduano, itong si Kareps. Ano to? Anong klaseng ano to? Anong nangyayari sa Pilipinas? Ambag ng mga congressman, kulang-kulang sa 2 milyon habang bumabaha, hindi gumagana ang mga flood control. Bakit ang yaman nyo, madam? Kaya yung iba, kaya yung ibang mga kabataan ngayon, dahil nakikita nila itong mga ginagawa nitong mga congressman na to, yung iba gusto talaga nilang pasukin ng politika. Hindi para tumulong sa mga kababayan natin. Gusto ho nilang pasukin ng politika dahil nakikita ho nila yung opportunity para yumaman ng mabilis. Ito, si Karapali Luwalhati, ito. Tapos yung Walang travel problema. mo 2023 is 13 times. Oh, You so, travel 13 times abroad. 2020. 13 times. This is a record coming from the Bureau of Immigration, Madam. You cannot deny this. Iba't ibang lugar, may Kuala Lumpur, may ano. In the next hearing, tatanungin pa kita po para at least bakit di ka mag-travel? 200,000 ang sweldo nyo kada buwan. Mag-travel din ho kayo. Magkano ba yung piso fare? Ba't big deal yung pagta-travel na yun sa'yo, Kareps Paduano? Malay mo, nakaabang yan dyan sa AirAsia o sa piso fare. Huwag ka nga babayaran mo na lang pagkain mo. Yung flight mo, kulang na lang, libre na. Big deal sa'yo? 2,000 pamasahe para ka lang special bus from Manila to Baguio. Big deal sa'yo yon. Ano ka lang to? Yan o, mga Senate Congressman yung binabayaran. pauna na kita. Oh. Pero sa ngayon, ang tanong ko lang po, who sponsored you? How can you afford to travel 13 times in just 1 year? You're not anymore an official of the government. This is an official travel. Oh, where did you get? Where did you get? Ma'am, Piso fare, sabihin mo. oh, you want to have an executive session? No, Your Honor. No? Also, answer me, unless I set you in contempt. I paid for it, Your Honor. Yeah, you paid for it. How much is your, ano? How much is your, can you provide us? Are you Grabe. willing to Grabe naman ho yun. No? Tipong, ay nako, resource person niya. Ay nako. have a waiver for your bank accounts? No, Your Honor. No. Why? Because you're not telling the truth. You are hiding something. Ito, initial pa lang, ma'am, ha? Oh. You travel 13 times? Ibig sabihin nun, more than every month you travel outside in the country. Now, last question ko, ma'am. Oh. What is, eto ma'am, ha? Diretso kita, what is your latest travel abroad? When was that? When was that? Japan, Grabe. Your Honor. Japan? Hindi, your purpose of your travel. USA, Your Honor. O USA. Now, ano lang, what happened? Grabe no pati yung personal na buhay kakalkalin nila. Para saan ho ba yung mga travel na yan doon sa ile-legislate ng batas? Para saan ho ba yung mga travel ni Garma? Ano ho ba relevance ng travel ni Garma dyan sa mga batas na babalangkasin nyo? Eh, Happened with the travel? Okay, I have to travel to USA to Why? to bring my daughter in the US Why? because of this exposure. When was that? When was that? 28 last. When was ano that? ngayon, sir? September, August, Mr. Chair. Eh, ang daming August, 30 days yung August. 28. And then ganito lang po, ma'am. 28. Diretso kita. Oh, 28. your plan to travel in the US was August 28. That was the time that the Squadcom was already started, di ba? The investigation. Yes, Your Honor. And your name was already crop up. Yes, Tama? Your Honor. Oh. Now, in short, you're using that alibi to bring your daughter to the US to evade this investigation. anong to evade this investigation? Dinala na nga siya doon yung anak niya sa Amerika para hindi mapahiya. No, Your Honor. Evade this investigation, nandyan na, tanga ka ba? Nandyan na nga yung, paano pa ini-evade, nasa harap mo na. Bugok na to. To evade this investigation, ano ba itatanong nyo noong nabanggit pangalan niya? Sige nga, sagutin mo. No, okay. Why did... Anong nangyari?
Ba't hindi ka naka-US? Bobo Ba't naman ang nandito ka tanong ngayon? yun. My Si visa, Paduano. US visa was Was- canceled. Why? Hindi po sinabi sa akin ang reason why. Hindi sinabi? You never asked? I asked, but Japan in charge on the desk did not tell me the No. reason. No. Kasi papasok ka sa US, di ba? Kasi kung hindi ka tinanggap ng Japan, that is the responsibility of Japan. But you were not allowed, di ba, to go to US because what? It was not explained to me by the in charge sa Japan po. Kasi nung Kawawa yung mga check-in po resource kami, Check-in for kukuha going ng to- ticket. Kukuha po ng ticket, Japan to I know. US. You yeah. don't have a ticket yet. Yes, Your Oh, Honor. kaya nga eh. Kaya you want to travel to the US? Sir, but alam nyo, sir, yung mga ganyang klaseng tono nyo, mga datingan nyo dyan sa house, wala na akong nabibilib. Akala nyo ba pagka yung boses nyo pang bardagulan, totoo na kagad sinasabi nyo? Ganun no, kasi sa kanila eh. Pagka yung boses nila ay medyo malaki at medyo naninigaw at namumulyaw, convincing na yung mga ano nila, banat nila. Nagpapakamarkuleta ka, kaso hindi mo naman kaya. you don't have a ticket? Oh, no, No. We Di ba, have- inamin mo na eh. No, Your Honor. Ang ticket namin is all connecting. Nung Oh. magbo-board po ako, para kung mag-check-in kami for the seat, I wasn't able to get a seat kasi nag-error na yung system. So Sandali. we sought the Balikan ko muna. assistance. Yes po. So yung travel mo is from the Philippines connecting Japan to Japan. US. Yes, Your Honor. You have a ticket, Philippines, Japan, US. Yes, Your Honor. Are you sure of that? Ang binigay po ng Sandali. Kaya tanong kita, simple na to. Paano siya sasagot? Sasabihin niya na yung sagot, binabara mo para Ma'am, namang... do not Yes. evade my question. Okay, yes, Your Honor. Your ticket is, as you have said, your ticket is Philippines, Japan, US. Yes, Your Honor. Oh, but you were not allowed. Yun na, may ticket ka, sigurado ka, Philippines, Japan, US. Ang ticket po namin is Philippine, Japan. Kaya nga, Your Honor. Huwag mo nga akong lituhin, ma'am. Ang tinatanong ko, malapit ka na, ma'am. Ang tinatanong ko kanina, Hindi mo maintindihan ang sagot, mag-travel ka kasi. Hindi, connecting flight niya nga sa Japan papuntang US. Ngayon, nung magbo-board na o kukuha na sila ng seat, wala na siyang makuha, kaya bumalik. Ewan ko, ayoko na. yung ticket mo is only Philippine, Japan. Sabi mo hindi. Philippine, Japan, US. You get a ticket in Japan for US. Boarding pass po yung kukunin na namin sa Japan. Ay, Hindi po nako. ako Anyway. nakakuha. Mag-travel ka kasi hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Paduano, mag-travel ka. Dala ka na sweldo mo dyan. Ang connecting flight Japan, from Japan to US, di na nakakuha kasi puno na ang seat. Anyway, Your Honor. do you have a copy of that? Wala na po, Your Honor. O, BID, DFA. Anong airlines? Tapos, wala pang 1 month. Sabi mo nga, 15 days. Bigla ka nag-PCSO. Tapos, itong tinanong ka kanina, sabi mo, are you close to the president, former president? Ang sagot mo, because of those promotions, sabi mo, is maybe, not maybe. Now, I will ask you, are you special and close to the president? Grabe Former naman president? yan. Ang baboy naman ng tanong na niya. Yes or no lang po? Walang Paduano, personal. Yes or no lang po? Kasi lahat-lahat eh. Ay, ewan ko po. Special ako. Grabe naman ho yan. Oh, Mali na why ho can't yan, you answer? ginagawa nila na yan. Simple lang tanong ko. Are you close to the former president? Because that's why you're been given a juicy position where in fact, 1 month, wala pa nga, 15 days ka lang nag-retire, nag-PCSO, chairman ka na kagad. Mali. Sige nga. Yes or no? Why can't you answer? Oh, Mr. Chairman, since Because, Mr. Chair, Oh, Ayaw why? lusot. What? I do not... I do not na naman. No, Mr. Chair. Oh, sige nga. Because you said, am I close or special to the President? Yeah, you're close to the president. Or special. Kasi, tanungin mo yung lahat ng mga classmates mo. Ako, mama, mga classmates mo, ikaw ang tumulong for their promotion during the time of
President Duterte. That's why I'm asking the DIDM to submit to this committee all the years and promotion of all your classmates. Now, ang question ko ngayon, diretso na. I hope you will answer truthfully. Are you close to the President? Mr. Chair, I'm not close. I was fired. Okay. Okay. Nag-floating pa nga So, po ako during his Huwag time. mo, anong floating during his time? Yes, Mr. Chair. Hindi, ko-contempt nyo talaga kasi siya kawawa tong Ali, binaboy nitong si Paduano. 10 days lang na nag-retire ka, nag-PCSO chairman ka, for all those qualified, sandali, for all those qualified Grabe, tigas applicants na tigas siya sa ano niya. Feeling Ang dami na tigas po. na tigas siya eh. na qualified. Why you? Why you? Of course, siya ang pinagkakatiwalaan ng presidente. Tanga ka ba? Kahit gaano pa ka-qualified yan, kung di pinagkakatiwalaan ng presidente, di yan lalagay. Tanga! Bakit daw siya? Natural, ako presidente. Kahit gaano ka pa ka-qualified, malay ko bang surot ka dyan? Malay ko bang... Kayo ba maglalagay kayo ng hindi nyo pinagkakatiwalaan? Hindi nyo alam ang trabaho? You. And though, the fact is, Mayor Osmeña is keep on insisting, kaya nag-OIC ka lang kasi he never choose you in the list. Oh, malamang sa malamang, mayroong problema dun sa general na yon. Nasagasaan yung mga kung ano man. Tama. So ganon, itong si Mayor Osmeña is mas matindi. Matindi yan si Mayor Osmeña. Sino ba si Mayor Osmeña? Who is Mayor Osmeña? Answer me, Mr. Chair. Now, question ko ulit. Oh. Last na lang to, ma'am. Are you close, special to the President? For me, Mr. Chair, I don't feel close and special. Okay, now, Mr. you're Chair, lying. Because You're lying, can ma'am. I explain, Mr. Chair? Of course, explain. You know, there was once in my career na siyang mayor, nag-floating po ako 6 months, I don't have any position. Ma'am, when was that? That was in 11. No, that Mr. was Chair, way floating- back. Way back, ma'am. Nag-floating po ako. But before he became President of this Republic, you're very close to the President. Before your assignment in Cebu, you're very close to the President. So, Paduano, anong gusto mong palabasin kung close siya kay President Duterte? Yan, natanggal tuloy. Bad trip. And now you're talking to this committee. You're telling us that you're not close to the President? That's only a simple question. Now you deny. You said no. You said no. Oh, Mr. Chairman, Dahil sinasabi nyo, close siya kay PRRD, sagot niya hindi, iko-contempt niyo siya dahil sinasabi niya hindi siya close kay PRRD. Ano ka to? Can I, Weird. Mr. Chair? kanina pa kita pinapa-explain. Pabalik-balik lang tayo. Yeah. Okay, given you were floated. Kasi, 2011. yes, Mr. Oh, but after that, lahat na position mo, juicy. You can never stay. Palipat-lipat ka doon sa Davao and you will not be deployed as CIDG in Region 7. You cannot be deployed even the opposition of the mayor, that time, Mayor Osmeña, if you're not close to the President. You're telling me that it's the Chief PNP? Now, kung Chief PNP, bakit nung nag-retire ka, 15 days after, PCHO chairman ka, if you're not chosen, if you're not close, if you're not special to the President? Oh. Oh, why you're not answering? Perhaps, Mr. Chair, I am special. Perhaps ka na naman. Anyway, Mr. Chairman, ito, ano lang to, Mr. Chairman, for the record, but I moved to cite in contempt because Grabe. the resource person Grabe naman is yan. evading to answer questions. Anong evading? Nagpa-explain. Ayaw mo lang ang sagot. Being asked by almost all members. Oh. Ulit-ulit lang yung perhaps mo. Maybe. Ngayon, perhaps na naman. Move to cite you in contempt, Mr. Chairman. Mr. Chair. Chair. Mr. Grabe naman. Mr. Chair. Tawa-tawa lang, oh. If I may, honorable members, I will just allow the chair first to make a clarification on the motion of Congressman Paduano. Congressman Paduano, is Grabe, that the naiyak na motion? tong si Madam, oh. Yes.
That's the motion. I move Mr. to Chair. cite in Sandali lang po, Co-Chair. Abante, give me the time because this is my time. Okay. Yabang, no? We will, I move to cite in contempt Ms. Garma for lying and evading questions being asked by